sila na tila bukod tangi lang si La Chica ang makakasagot considering siya yung nag-implement noong confidential funds. Kabilang din po ba kayo sa mga nagtataka na makailang beses nang nababanggit ang pangalan ni Colonel La Chica? In fact, meron na nga siyang pahayag ng kahandaan na humarap sa pagdinig sa impeachment court, pero hindi siya pinatatawag bilang hostile witness siguro ng prosekusyon. Meron pang sinabi dito yung isa sa mga prosecutor, si Joel Chua. Sabi pa niya rito, baka mamaya makagulo lang siya ng kwento. Marami ng senator judge na talagang excited at maraming mga katanungan na bukod tang sila Chica ang makakasagot. Dahil kung tatanungin mo si Gina Acosta, si Ortonio, pawang ang endpoint ay doon kay La Chica kung paano talaga ginagamit, no? Ang confidential fund. Bakit kaya sa tingin mo, attorney, ganito ang pahayag ng prosekusyon? Yan ang isang malaking katanungan. Bakit ayaw hingi ng prosekusyon na ipatawag si Colonel La Chica? Kasi pangalan niya yung malabas eh. At siya rin ang sinasabi naman ni Miss Gina at ni Asek Antonio na mukhang siya talaga yung humawak ng pera at nag-implement ng mga programa. Bakit nga ba hindi natawag? Ngayon, kung bilang abogado, hindi ako tatawag ng witness kung alam ko na yung sasabihin niya ay makakasama sa akin. Ibig sabihin, kung ako ay prosecution, hindi ko ipapatawag yung isang tao, lalo na isang opisyal ng AFP, kung alam ko na yung sasabihin niya ay masisira ang aking kaso at mapapatunayan na walang kwenta yung mga aligasyon ko. Kasi Colonel La Chica makakapagsabi, sino ba yung mga binigyan ng pera na yan? Paano binigyan ng pera yung mga tao na yan? Diba? Kung talagang katotohanan ng hanap ko, ako, may konti akong feeling, syempre kay Skara. Pero, nakikita ko na kung talagang gusto mo ng katotohanan, to be objective and fair about it, at lumalabas yung pangalan ng tao na paulit-ulit na, at sinasabi siya ang nakakaalam, bakit ayaw nila ipatawag ng witness? Diba? Baka sinabi ng isang prosecutor na ayaw namin tawagin kasi baka makasika lang siya sa kwento, sa istorya, o sa kaso namin. Ibig sabihin, ito ay pag-amin na si Colonel La Chica ay maaaring magsabi ng katotohanan at magpatunay na yung mga akusasyon ay mali. Na maaaring sabihin ni Colonel La Chica at tunayan niya na walang perang binulsa si Vice President Sara Duterte dun sa confidential funds na tumaan sa mga kamay niya at siya mismo ang sinasabi na nag-implement. So, yun. Ibig sabihin, may takot. Kabilang ba sa posibleng takot nila na baka mawala na sa picture ang pangalawang pangulo at nakatutok na doon kay La Chica, so defeated ang purpose na impeach ang pangalawang pangulo, attorney? Hindi, parang ganun nga po eh. Kasi kung lumalabas, ang nagka-problema kung si SDO Gina at si La Chica ang hindi sumunod sa proseso. Pero kung ang punto kasi, naka-angkla yung impeachment complaint sa betrayal of public trust dahil winaldas daw at ninakaw ni Vice President Sara Duterte ang 125 million na confidential funds at ginamit niya sa sarili niyang gamit o gastos. Lumalabas ngayon, teka, problema yata ito ng accounting and auditing. Hindi ito problema ng pagnanakaw. At kung sinasabi nga na si Colonel La Chica ay nakakaalam at takot silang iharap at paupuin bilang testigo, kahit hostile witness pa, takot sila na iupo si Colonel La Chica, ibig sabihin, may agam-agam sila, takot sila na maaaring sabihin ni Colonel La Chica na ginamit namin sa tama yung pera, ito yung paggamit ko, walang kasalanan si Sara. Ibig sabihin, buko ang buong kaso nila. Yun lang na yung dahilan kung bakit ayaw niya ipatawag si Colonel La Chica. Tandaan nyo, mag-itang witness si Colonel La Chica dahil yan ay isang AFP officer. Pagka nagsinungaling siya, pwede rin siyang kasuhan hindi lamang sa korte, hindi lamang sa ombudsman, pero meron din sariling proseso ang AFP. Pasok sa articles of war pagka siya ay naging isang sinungaling na witness o kung siya ay nagnakaw o gumawa siya ng mga dishonorable na gawain. Kaya napakaganda sana niyang witness. Kasi mahina ang pagkakataon ng posibilidad na isang matinong sundalo, official, career official ng AFP ay magsisinungaling
Dahil napakarami ng nakataya. Hindi ko sinasabing imposible na magsinungaling sila. Pero kung prosecution ka, ang administrasyon na sa kampi mo pa. Ang commander-in-chief ng AFP ay ang presidente na alam naman natin ay hindi kasundo ng vice president. Bakit kaya ayaw gawing hostile witness to si Colonel Lechica ng prosecution? Nakakapagtaka lang. Kasi ultimo nga si Presiding Officer Chis Escudero nagtaka din nagsuggest bakit hindi nila tawagin as hostile witness. 'Di ba? Ano ka natatakutan nyo? May tinatago ba kayo? Hala, maraming maraming mga bulong-bulungan dyan. Baka may tinatago tong mga prosecutor na to. Kasi nakakapagtaka, available naman to si Lechica. Merong naman siya, nagpalabas naman siya ng ng message na available siya anytime, 'di ba? Patawag niyo na nang magkalabasan na. 'Di ba? Kayo talaga may tinatago kayo, no? Impeachment court, yung mga scam ito, kung ano-ano pa, at sa labas ng impeachment court during mga press con, ito'y parte ng kanilang pamamaraan kasi nga, kumbaga pang palaman. Dahil hanggang sa kasalukuyan, wala na mag-umpisang impeachment trial, hindi pa rin matumbok ng husto na merong impeachable offense na nagawa ang Vice Presidente na talagang malinaw na mayroon siyang ginawang mali. Kaya dito na lang idinadaan sa public trial. In fact, mabanggit ko lamang, Admar, kahapon, mismong si Senator Ping Lacson, na alam naman natin ay nasa majority, hanay ng majority, ay nagsabi na bakit daw hindi pa ipatawag itong si Colonel Lechica, no? Bilang witness, bilang hostile witness. Bakit nga ayaw, kung ikaw ay nagmamasid, bakit nga ba ayaw kunin ng prosecution na hostile witness itong si Colonel Lechica, no? Samantalang lahat na lang ng tinutumbok ng yung mga witnesses, lahat na lang ang sinasabi, si Colonel Lechica ang nakakaalam tungkol doon. Bakit ayaw nilang ilahad o iharap sa taong bayan si Colonel Lechica? Dahil ba takot sila at alam nila na pag nagsalita si Colonel Lechica tungkol sa katotohanan, tungkol sa anti-terrorism activities, tungkol sa security operations ng Vice President's Office, makikita na puro invento lamang itong kanilang mga pinagagagawa at may dahilan doon sa paggamit ng kung ano-anong mga pangalan dito sa pag-liquidate ng confidential and intelligence funds. Hindi ba? Malinaw yun para sa ordinaryong mamamayan, bakit nga ba ayaw? Bakit nga? Sila dapat tumawag hindi naman trabaho ng depensa yun Trabaho yun ng prosecution. Pero ayaw nila at di ba? Pati yung matatandaan mo, Admar, doon sa unang tinalakay na article of impeachment tungkol doon sa grave threats. Nung mailabas na yung video tungkol doon sa nangyaring ang tawag dito, internet o online press conference, ayaw na nilang tawagin yung inilista nilang testigo, di umano, na si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng Pangalawang Pangulo. Bakit umatras sila ron? Kasi natatakot sila na pag nakita ng taong bayan kung ano yung pinaghuhugutan ni Vice President Inday Sara noong mga panahong yon na nasabi niya o nabitawan niya yung mga katagang yon, ay maiintindihan ng taong bayan na maski sila ang nasa pwesto ni Vice President Sara, ganun din ang kanilang magiging reaksyon sa panggigipit at sa pang-aalipusta na ginawa kay Attorney Lopez. So makikita, ang taong bayan, ang problema kasi dito sa mga nagdudunong-dunungan sa Malacanang at sa ating pamahalaan, hindi sayad sa lupa ang kanilang mga paa. Hindi nila alam kung paano mag-isip ang ordinaryong Pilipino. Huwag na natin sabihin masang Pilipino. Huwag na natin sabihin yung mga mahirap na Pilipino lamang. Pati mga middle class, pati mga may kakayahan sa buhay, pati mayayaman. Nakikita nila yan, hindi naman tanga ang Pilipino pasensya ka na, Senator Tulfo, kung ginamit ko yung inyong paboritong salita, pasensya na po, nagamit ko yung salitang paborito niyo gamitin na tanga o estupido. Sorry po, hindi ko po kayo pinangungunahan. Opo, sa part, doon po tayo sa impeachment po, sir. May mga senator judges na nakikita na
parang tila meron na silang conviction. Alam na nila kung ano yung mga kumbaga, sino yung sisisihin dito sa impeachment. Tapos, may mga central judges naman na kapag hindi nakuha yung gusto nilang sagot, ay yun nga, nasasabihan ng tanga, sir. Masasabi po ba natin na for show na lang po itong impeachment trial at alam na natin na kung ano yung magiging boto ng halos ng majority ng mga senators po, sir, dito sa impeachment trial po? Dalawa ang nakikita ko pangitain dyan sa impeachment trial. Una, patuloy na sisiraan si Vice President Inday Sara, hindi lamang ng prosecution, hindi lamang ng mga spokespersons ng prosecution panel o ng Congress, kundi pati ng mga ilang senador na malinaw na sa kanilang pananaw, i-convict nila si Vice President Inday Sara. So, kung hindi man sila magtagumpay at hindi nila makuha yung threshold number of 16 votes para ma-convict si Vice President Inday Sara, at least siniraan nila ng siniraan in the hope na hanggang ngayon naman hindi nakikita sa surveys, in the hope na bababa ang approval ratings at ang trust ratings ni Vice President Inday Sara. Number one. Pangalawa, parte rin yan ng propaganda value ng kanilang mga ginagawa. Dahil hindi isusurrender ng kasalukuyang administrasyon ang posibilidad na ma-convict si Vice President Inday Sara. Gagamitin nila ang lahat ng pwede nilang gawin, kasama na yung pamimili. Wika nga kung nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino dun sa Corona impeachment trial, dinaan sa pork barrel, sa PDAF, tinatawag na PDAF, na dinagdagan ng anywhere from 50 million, ganun kaliit 50 million to 100 million each. Ngayon sigurado billion-billion ang pinag-uusapang projects o pinag-uusapang ilalabas para masuhulan ang pwedeng magpasuhol para mag-convict kay Vice President Inday Sara. At the same time, nagawa nila yung kanilang panaginip, pangarap nila na masiraan si Vice President Inday Sara. Pero ako naman ay nagpapasalamat doon sa mga matatag na mga miyembro ng minoriya at ilang mga independent sa majority na pag nagtatanong, nakikita mo na ang gusto lamang malaman ano ba ang katotohanan, whereas merong mga ilan diyan na talagang wala sila, talagang kasangkapan na lamang sila, instrumento na lamang sila ng Malacanang upang mapabagsak si Vice President Inday Sara. And that is the reason also kung bakit batay na rin sa mga surveys, parang walang interes ang taong bayan sa nangyayari sa survey, sa impeachment trial. Hindi na nanunood. O makinig man kapraso, pakikinggan, tapos magsasara na ng kanilang mga cellphone, magsasara na ng kanilang TV. Dahil parang kung sa ang taong bayan na nakapag-conclude na sila in their minds, na-conclude na nila na ito'y paninirang puri lamang, itong impeachment trial. Ito'y politika lamang ang dahilan, hindi accountability, hindi transparency, hindi justice. Ito ay paninira lamang at pamumulitika lamang. Kaya hindi na nakikinig ang taong bayan baliwala na sa kanila. Wala. Magkaaksayahan mo pa ba ng panahon yung impeachment trial? Ganun na nangyayari ngayon, Almar? Alright, siguro. So anong tawag sa mga politikong takot maging presidente si Sara Duterte? Eto, salamat kay Sas Rugando. Nakita ko sa post niya. Ang tawag ay saranoia. Ang ibig sabihin, an intense fear of Sara Duterte becoming president and exposing one's involvement in corruption, flood control anomalies, ghost projects, questionable contracts, NPA connections, or other skeletons in the closet. Saranoia. Saranoid. A person afflicted with saranoia. Galing, di ba? Thank you for watching, guys. Please like, share, and subscribe.